So, isang magandang gabi sa inyo mga ka-workshop. Meron po tayo ngayon ipapaliwanag ngayong gabi about sa fast charging at saka stock na charging ng ating motor. So, panoodin nyo yung buong video na to para malaman nyo kung anong pagkakaiba ng fast charge sa stock at ng full wave. So, yung mga ka-workshop, watch the full video and subscribe to Jella Workshop. So, yun nga mga ka-workshop, paano ba, ano ba ang nangyayari kapag naka-fast charge yung ating motor o yung tinatawag nilang fast charge. So, madalas ito kapag nagpa-power line, pinuputol nila yung yellow wire at iniiwan nilang naka-disable sa ating rectifier regulator, sa ating stock rectifier regulator. So, ayun. Kapag fast charge kasi ang tinatanggal nila itong yellow wire. So, alam nyo ba kung saan nakakonect yung yellow wire na yan? Yung yellow wire na yan, nakakonect yan sa ating stator coil. So, ito yan. Yung yellow wire na yan. So, yung yellow wire na yan, nakapunta yan dito sa, galing sa stator coil. Lumabas siya doon. Pumunta siya dito sa ating rectifier regulator. Tapos, ang karuktong niyan, ayan, rectifier regulator. Tapos, yung isang karuktong niyan, so, tinanggal ko na. Ito yung sa kanyang papunta naman sa headlight. So, siya yung nagsisilbing source papunta sa headlight. So, kung mapapansin nyo, tinanggal ko na to dahil ginawa akong battery operated yung headlight. No? Pero yung kanyang charging, stock pa rin. So, yan. So, ipapaliwanag lang naman natin sa inyo kung ano bang nangyayari. So, bakit nagkakaroon ng problema sa battery? Sabi ng iba, kapag nag-fast charge ka, maaaring masira ang yung battery. So, bakit ba masisira? Bakit ba lumulobo yung battery kapag naka-fast charge? So, dito sa video na to, malalaman nyo yung pagkakaiba nun. So, yun nga. So, uunahin natin syempre yung kanyang stock charging. So, sa stock charging, ibig sabihin, lahat ng wire na nakakabit, white wire, red wire, green wire, tsaka yellow wire. So, ulitin ko yung yellow wire, galing sa stator, pumunta sa rectifier, at pumunta sa source ng ating headlight o sa headlight ng motor. So, paanda rin natin yung motor at ipapakita natin sa inyo yung voltage reading ng stock charging. So, ayan. So, ito pa mga ka-workshop, ino na natin yung kanyang motor, ayaw motor. So, ayan, stock charging niya. So, 12.8, naka-stock charging lang. So, kung makikita nyo, medyo malaki yung battery gamit natin. So, kapag pinul-rev natin yan, or nire-rev natin, pansinin nyo, ayan. So, stock charging yan, nakakabit lahat yung kanyang wire. So, ayan. So, naka-full rev na siya. Ang tinatakbo lang ng kanyang charging ay 13.3. So, sa stock charging niya yun, 13.3 lang siya mga ka-workshop. So, susubukan naman natin ngayon sa fast charge. So, muna natin yung kanyang motor. Tatanggalin natin yung yellow wire. So, ayan. Sa stock charging niya, umaabot ng full rev ng 13.3. So, pinakatodo na yan. Full rev na yun. So, kung makikita nyo, sakto lang para sa charging na kailangan ng additional na ng mga accessory wire natin na stock, no? Ngayon, syempre, pag nag-battery operated ka, mababa na yon. So, medyo hindi nakakayanin ng ating battery kapag nag-battery operated ka or kumuha ka ng source sa yung battery na mag-additional ka ng MDL. So, tapos naka-stock charging ka lang. So, ganun lang ang mangyayari. So, sa baba ng charging niya, hindi niya maibabalik agad yung nawawalang kuryente o yung ginagamit, yung nawawalang kuryente o yung kinukuha ng additional accessory light mo mula sa yung battery. So, ayan. So, ang laki ng battery natin. So, ito lang kasi yung stock ko rito. So, wag niyo na rin pansinin yung mga nakalagay sa aking motor o yung mga nakalagay dito dahil itong motor na to ay ginagawa ko. So, yun. Once na nag-battery operated ka, hindi na kaya na supplyan pa or ibalik yung nawawalang kuryente ng ating battery. Kaya ang gagawin natin or ginagawa ng iba nagpa-fast charge. So, ano bang nangyayari pag pina-fast charge mo? So, yun. Minsan, yung ating battery, lalo na yung mga
mahinang klase lang na battery, lumulobo sila, so hindi nila kinakaya yun voltage na nilalabas ng fast charge. So alam nyo kasi yung yellow wire, so paliwanag lang tayo, no, konting paliwanag lang natin para mas maintindihan, no, ng mga bago na walang masyadong idea about sa kuryente or sa charging ng ating motor, no. Alam nyo kasi mga ka-workshop, yung yellow wire na yan na nakakabit sa ating rectifier regulator na stock, nagsisilbi rin siyang limiter o siya yung nagsasabi kung gaano lang yung dapat na lumabas na kuryente mula sa atin rectifier regulator papunta sa battery para hindi mag-overcharge yung ating battery. So, karuktong din siya ng ating headlight source. So, ayan. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga motor na nabibili natin, yung kanyang headlight or yung bulb ng kanyang headlight ay stock lang. Kasi ang nilalabas na kuryente niyan mula rito sa ating stator, dito sa yellow wire na galing sa ating rectifier regulator ay umaabot yan ng hanggang 20 volts, no? Pataas pa mga ka-workshop. So, yun ang nilalabas niyan. Kaya, ang ginagamit lang nating ilaw ay yung mga bulb type or yung incandescent bulb, no? Incandescent ba tawag? Basta yung mga bulb type, no? Yung mga halogen. So, yun. Kaya ganon. Ngayon, yung fast charge naman, ang tinatanggal yung yellow wire. So, ayan. So, tatanggalin rin natin yellow wire mga ka-workshop. So, tanggalin ko lang siya muna. So, tanggalin lang natin muna mga ka-workshop. So, hindi ko muna mapapokus, no? So, ayan. Tanggalin ko lang muna to. So, ayan na mga ka-workshop, natanggal na. So, sa pagpa-fast charge, ito lang naman tinatanggal yung yellow wire. So, tinatanggal natin yung limiter, no? Ngayon, syempre, pag tinanggal mo yan, kaya mo ginawa yan dahil nga para lumakas yung charging system mo, tulad ng sinasabi ng iba, charging system mo, mas maging malakas, fast charge ka. Ngayon, ang problema naman, kapag mahina ang battery mo, lolobo si battery. So, yun. So, papakita natin sa inyo yung voltage na nilalabas kapag naka-fast charge. So, balik natin. Nakatanggal yung yellow, ang nakakabit lang, white, red, at green. So, yan. Fast charge na yan mga ka-workshop. So, i-start natin ulit yung yung motor mga ka-workshop para makita natin yung voltage na nilalabas yan. Ipo-full rev din natin. So, yan. Ngayon, sa mga may idea na at alam na to, so skip nyo na lang. Doon lang to para sa mga baguhan na gustong malaman yung fast charge at stock charging para hindi sila maloloko pag nagpagawa sila. So, kaya ang mas nire-recommend ko kasi mga ka-workshop, so, gumagawa rin naman ako ng fast charge pero mas recommended ko yun full wave. Kasi sa full wave, mataas na yung charging mo, nagkakaroon pa rin, meron pa rin siyang limiter, no? So, pag na full charge na yung battery mo, automatic hindi na mag-charge, no? Dito kasi sa fast charge, diretso lang to. So, ayan. Start natin yung motor. So, idling, 12.7. So, ayan ha. Putol yung yellow ha. 12.7. Full red natin. So, ayan. Makikita nyo, di ba? Ang laki ng kaibahan niya, mga ka-workshop. So, yung full rev ng naka-fast charge, umabot sa 14.9. So, almost 15. So, sa iba yan, umabot pa yan ng 15 pataas, no? 15.5, 15.4. So, yun. So, masyadong mataas na yung voltaheng nilalabas ng ating rectifier regulator papunta sa ating battery dahil nawala na yung limiter, no? Yung yellow wire. So, kasi pinas charge natin. So, umabot na siya sa almost 15 volts papunta sa atin battery. So, yun. Eh, ang battery natin 12 volts lang. Hanggang 14 volts lang yan. So, ayan. So, pag lumapas na kasi ng 15, umabot na ng 15.4, 15.3, lalo mahina ang battery mo, lolobo na si battery. So, kasi, ngayon, sasabihin nyo, bakit naman sa full wave, umabot din naman ng 15, ba't hindi naman nasisira si battery? Kasi ganito yon. Dahil nga, nawala na yung yellow wire na naglilimit sa atin over voltage, hindi na nag-i-stop yung charging papunta sa battery. Charge lang siya ng charge. Dahil nga, tinanggal mo yung yellow wire. So, charge siya ng charge.
So kahit full charge na to, umiinit na si battery mo, nagkakaroon na ng short circuit sa loob ng battery mo, nasisira na siya. So yun. Yun ang cause kung bakit nasisira yung battery. So sa full wave naman kasi, kahit na umaabot siya ng 15, once na na-full na si battery mo, so wala na siya, wala na, hindi na lolobo pa si battery. So yung mga ka-works ang pagkakaiba ng stock charging, fast charge at full wave. So hindi ko na napakita kung paano yung full wave, pero sa full wave kasi makikita nyo sa iba kong video, no, meron na siyang may limiter na yon. So dito tinanggal natin yung limiter. So yun lang mga ka-works ang kaibahan ng ating fast charge, full wave at stock rectifier regulator. So nasa inyo na yan kung ano yung gusto nyo. So sa power line, ganyan ang ginagawa, pinuputol yan. Pero sa akin, nagpa-power line ako, pinupull wave ko yun motor. Kasi po, mas safe ang full wave kesa sa fast charge. So ulitin ko, mas safe ang full wave kesa sa fast charge. So ayan. So kung tinapos nyo yung video nito, naintindihan nyo yung kahalagahan ng yellow wire. No, kaya wag niyong puputulin yung mga ka-workshop. Ngayon, kung hindi naman lumalobo yung battery nyo, so goods. So, okay. Pero, at least dito na ipakita natin talaga yung pagkakaiba. So, nasa inyo na yan. Kaya nga, motor mo yan, choice mo yan, kung ano man mangyari sa motor mo, so, wala nang ibang sisisihin dahil motor mo yan. So, yan lang mga ka-workshop. Sa akin lang, explanation lang sa pagkakaiba ng mga charging ng ating motor. So, ride safe sa atin lahat and God bless.